nako-contempt of court yung mga involved na partido, yung mga party. Halimbawa, yung abogado ni ganito, yung kabilang party, nagsalita sila, abogado nito, yung mismong inahusgahan, yung mismong inaakusahan, nagsalita siya. Hindi kami yung nag-interview. Dahil una-una, we are not part of that legal proceedings. Hindi kami party doon. Kami nag-interview. Kung meron mang sisisihin yung korte, si Bantag yun. Yun ang contempt of court. Bakit sasabihin ng korte, bakit ka nagsasalita sa kaso mo? Hindi kami. Pasensya ka na, Remulla. Kami po ay lumalaban lamang sa hustisya. So kung kami ay babantaan mo, naintindihan ko, karapatan mo yan bilang mamamayan na magbanta sa amin na keso kami ipapakontempt mo o ganyan-ganyan. Pero alam mo, sinasabi ko sa iyo, sana maging warning na sa iyo yung nangyari sa iyo nitong nakaraan. Pagbali-baligtarin mo mundong ito, ang tunay na hustisya maaaring hindi natin makamit dito sa lupa. Pero huwag mong kakalimutan that after this life, there is true justice. We are fighting for the right things. At binibigyan lang namin ng boses ang lahat ng panig. At sa pagbibigay namin ng boses sa lahat ng panig, kami ay iyong babantaan. Alam niyo ho ba, even a convicted person have the right of freedom of speech? Huwag niyo kakalimutan yun. Ang lahat ng mamamayang Pilipino ay may kalayaang magsalita. Kahit ito'y convicted na tao. Huwag mong kakalimutan yun, Secretary Remulla. Abogado ka. Lahat po tayo ay may kalayaang magsalita. Freedom of speech, freedom of the press. And we are part of the press. Tas babantaan mo kami ng ganito. Ano to, martial law? Panoorin nyo to, sinabi niya, ha? Oh. Pero sir, si General Bantag, wala na talaga siyang paramdam. Kasi di ba dati may sinasabi, gusto raw? Nung isang araw siya po yung na-interview ng mga ilang vlogger, sa linggo yata yun, mga 2 weeks ago. At ngayon po ay aming pong pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi dapat binibigyan ng ganong salita. At ito po ay pamapas. Hinahanap ng batas at hindi dapat binibigyan ng salita? Wow! Alam niyo ba na tinanong namin ito sa mga abogado? Even before we interview Bantag, we already ask all the legal matters on this. You know what the ibig sabihin ng contempt of court? At sinasabi niyang kesyo, bakit daw binigyan ng pagkakataon magsalita? Unang-una, eto ha, lahat ng abogado nakikinig dyan. Makinig kayo. Oh, correct me if I'm wrong. On the spot. Alam mo ba ibig sabihin ng contempt of court? Dahil pinag-usapan, una, according to the definition ng contempt of court, pag nambastos ka sa korte, sabi niya a person guilty of misbehavior in the presence of so near a court or judge to obstruct or interrupt the proceeding before the same, including disrespecting toward the court or judge, offensive personality toward others, or refusal to be sworn answer as witness to subscribe an affidavit of disposition. Yan yung mga contempt of court. Ano ba ang mga pwedeng mangyari pag nag-contempt of court? Diniscuss yung kaso. Di ba? Sino ang dapat ma-contempt of court? Kami bang nag-interview? Anak naman ng wewe, oh. Ang nako-contempt of court, yung mga involved na partido, yung mga party. Halimbawa, yung abogado ni ganito, yung kabilang party, nagsalita sila, abogado nito, yung mismong inahusgahan, yung mismong inaakusahan, nagsalita siya. Hindi kami yung nag-interview. Dahil una-una, we are not part of that legal proceedings.
Hindi kami party doon. Kami nag-interview. Kung meron mang sisisihin yung korte, si Bantag yun. Yun ang contempt of court. Bakit sasabihin ng korte, bakit ka nagsasalita sa kaso mo? Hindi kami. Kami nagtanong lang. Wala nga kaming alam dun sa merit ng case nyo eh. Hindi nga namin pinag-usapan yung case. Pambihira naman oh. Sino ba abogado mo? Si Attorney Libayan ba kinukonsulta mo? May sarili kayong batas? Kaya nga, ako I challenge kung merong abogado dito. Tanungin ko kayo, is that even contempt of court? Na nag-interview ang isang media at tinanong, kamusta ka na? Ano masasabi mo kay Katapang? Pinag-usapan nga namin puro si Katapang eh. Maaaring nasaktan ito dahil pinagmumura ni Bantag. Alam mo ba na hindi kami ang makukontempt kasi hindi kami involved. The judge has no jurisdiction sa amin. Kasi una-una wala naman kami dun sa korte. Pangalawa, hindi naman kami involved dun sa kaso. Okay? Kaya wala sa amin na magsasabing pinakikialaman namin yung case. Paano namin pakikialaman yung case? Hindi nga kami kasali doon. Hindi nga namin alam yung case. Pambira naman, oh. Pero may sundot pa siya. Kaya tingnan mo, biglang nagbago. Tingnan nyo, ha? Observe nyo, biglang nagbago siya ng statement. Sa proseso po ng proseso daw. Yung proseso daw ng court. Tatlo. Ano tawag? Contempt of court? Contempt of court. Obstruction of justice. Bigla nagbago, naging obstruction of justice. O sige, Google naman natin. Obstruction of justice. Obstruction. Justice. Ayan. Obstruction of justice, any person who willfully obstruct, impedes, frustrate, or delay the apprehension of suspect or the investigation or prosecution of criminal case or intrudes in a crime scene shall be punished within level 3. Sa anong inintrude namin doon? Secretary, anong inintrude namin doon sa pag-interview kay Bantag? Hinarang ba namin ang pag-aresto nyo? Ina-aresto nyo ba sila at that time? Hindi nga namin alam kung nasan siya. Ang dilim-dilim nga nung paulit-ulit namin sinabi yun. Ang dilim-dilim nun, hindi nga namin makita kung siya talaga yung nagsasalita eh. Hindi nyo ba napansin yun? Hindi nga namin alam kung siya talaga yung nagsasalita eh. Malay mo, kunwari siya lang yung mukha, iba nagsasalita. Nakita nyo? Paano namin ma-obstruct ang justice? Meron pa kang humirit dyan eh. Dapat daw inaresto namin, citizen arrest. Alam nyo ho ba pag nagbigay ka ng warrant, naka-specific doon na any law enforcer. Hindi ho kami law enforcer. Ang sakit mo sa banks. Sorry, pasensya ka na, Rimulya. Ang sakit mo sa banks. Ano yun, sir, sa judici? Parang contempt of court yan. Hindi natin sa judicial. Contempt of court yan. Parang binamasus mo yung korte. Sinabi na ng korte na habulin nyo to, hanapin nyo to, isukol nyo to. Kahit ikaw ay mamamayan na regular, hulihin mo to. Walang ganun! Ito yung kasing sinasabi niyang ang bihira, oo. Ito yung sinasabi niyang citizen arrest. Hulihin daw. It's very specific in the warrant. Law enforcer ang huhuli. Are you telling me na ipahunting natin sa taong bayan si Bantag? Ha? Are you even serious, Secretary Rimulya? Ordinary citizen, hulihin natin si Bantag. Ipapahamak mo yung ordinary citizen. Ano to? Vigilante?
Binibigyan mo ng weapon ng mga mamamayan? Bibigyan mo ng, sabi ni Remulla, pwede nating ulihin to. Remember, if this is the law, it means it applies to everyone. So, ang gagawin kong trabaho, mag-hunting ako ng mga wanted, tapos uhulihin ko? I'm not even a law enforcer. Kaya nga doon sa warrant, nakasulat doon eh. Ang mag-ano ng warrant, law enforcer. Pambihira yun, no? Kukunin siya ng batas, as in self-arrest. Pero, di ba? Yun ang ibig sabihin ng warrant of arrest eh. Kahit regular person ka, pwede mo ulihin. Kaya kung ikaw yung regular person ka, pag ito ay tinulungan mo, parang tinulungan? Saan namin tinulungan? Grabe ho ito si Secretary Remulla. Pasensya ka na, Secretary Remulla. Baka ang sinasabi mo, tinulungan namin maibigay sa taong bayan yung side ni Bantag. Nakalimutan nyo, sir, na meron tayong freedom of speech. Bawat Pilipino, even convicted. Hindi pa nga convicted yung tao eh. Jim Lord, nakadeclare nga armed and dangerous si Bantag. Oo nga eh. Tapos gusto mo hulihin ng taong bayan? Pambihira naman yan. Aiding na ba yung ganun, sir? Aiding na yun? Aiding na yun, no? Aiding! Paano naging aiding yun? In-interview lang namin, aiding na. Saan namin tatago? Sa bulsa ko? Hindi, joke lang yun, syempre. Pero una-una, hindi nga namin alam kung asan siya. As in, hindi ho namin alam. Hindi ho kami direktang nakikipag-usap sa kanya para makontak siya, ibang tao. Hindi ho kami yun. At uulitin ko, kami ho ay hindi ordinaryong vlogger. Kami ho ay parte ng media. Nasa remate po kami. Baka gusto nyong tignan, remate. Nandun po kami. Nandun yung malaki kong... Ay hindi, maliit lang pala. Yung pagmumukha ni Dada at ni Coach Oli. Yun na mas malaki. At saka pumapastos yun. Baka sinasabi mo, mali ba yung korte? Mali ba yung sinabi ng korte? Like kami, Wala pa sinabi yung korte. Ano sinasabi mong may sinabi na yung korte? kasi in our ano, Local vloggers were local. meron kami tinatawag. Hindi, wanted na to eh. May court order na for their arrest. Like, kung kami, sir, and legitimate na, Oh, ayan, tingnan mo. Kung kayo. Oh, tingnan nyo, sagot niya. we could be sued or... It's possible. Yes. Wanted person na eh. Di ba sinasabi ng korte, hulihin natin to. O di hulihin nyo. All agents of the law. Kita mo, pati yung media nagtataka na. Sabihin, kahit kami, bawal namin interviewin. Diba, you hereby order to arrest. Yun na nga, vloggers eh. Ay, sorry. So, paano pa rin sa Gusto nga nila mag-court to act on this? Parang ganun. It's just contempt charge. In court. In court yan. Sa korte na mismo yan. We're not filing charges. It's just the court acting on it. Yan, tama yan. It's the court, hindi sila nagfa-file. Court ang magsasabi na wag nyo nang interviewin yan. Pwede yun, pag may gag order na. Eh, ang problema, wala pa ho ngayon. Wala pa. Nung in-interview namin siya, wala hong ganong order ang korte sa kanya. So, basically, walang sinagsasabi sa kanya ng korte na bawal siya magsalita. Hindi nga siya sinabihan bawal siya i-discuss yung kanyang... Una-una, eto panuurin nyo kasi yung interview. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Wala. Puro tawanan lang kami doon. Hindi namin diniscuss kung ano ba yung kaso, ano ba yung ebidensyang pinresinta. Walang ganun. Napanood nyo ho ba, Secretary Remulla?
Yung seryoso, yung napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong mga ganun na naman. Baka na fake news na naman kayo. Wala ho doon, pinag-usapan namin yung kaso. Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid. Sino nakapanood sa inyo dito? Pakitaas nga yung kamay. Pakitaas nga yung kamay. Sige nga, gusto ko marinig. Sino ho dito nakapanood at nakita ninyo meron kami sinabi tungkol sa merit ng kaso? Di ba? Oh, reaction lang ni Bantag sa Congress at Senate hearing sa Bucor. Correct! Di ba? Yun lang yun eh. Meron kaming pinag-usapan tungkol sa, kamusta na kaso mo? Ano nangyari? Pambihira. Ewan ko, ito si Secretary Remulla, pambihira naman, no? Pero gayon pa man, kung iutos ng korte ngayon na wag nang interviewin, kami po'y susunod. I am a law-abiding citizen. Kung sabihin at ipag-utos ng korte na i-delete yan, kami po'y susunod. As I always say in this program, especially dito sa akin, lagi ko sinasabi na we must submit to the authority. Kung ano sinabi ng otoridad, naatin tong galangin even if we don't like it, even if we disagree on it. If the authority says so, we will follow. Paulit-ulit namin sinasabi yan. Wala ho kaming intensyon na i-obstruct ang justice at wala ho doon sa video na ino-obstruct namin ang justice. Pambira. Sabi nito ko, wawa naman si Wanat Bay, makukulong na. Isa pa ito. Pakibasa ho yung contempt of court. Pambira. Yan ang mga aliporis na mga kabutas eh. Alam mo, sa totoo lang, inaantay ko nga itong i-discuss ni Kabutas eh. Kasi sigurado ko, alam niya yung tama. Kaya lang, ang hirap baluktutin ito. Paano mo babaluktutin? Alam mo, wala akong abogadong... Mula nung lumabas to, ang dami kong tinanong na abogado. Bakit to? Para malaman natin. Baka naman talaga may punto si Remulla. Alam mo yung mga kilalang abogado, tinanong ko na. Kung ano masasabi nila tungkol dito. Alam mo, sabi lang nila, basta wag mo na lang kami babanggitin, ha? Natawa. May nagsabi pa nga sa sobrang dami ng sinabi ni Remulla, siguro ang tama doon mga tatlo lang. Ilan may sinabi niya? Mga 1,000. Oh, ayan, si Pacquiao kaya kakasuhan din kaya ni Remulla, may pahag pa yun. Yun na nga eh. Isipin niyo yun, ha? Yun, literal. Literal na nakita niya. Alam niya kung nasaan. Sinalubong pa. Niyakap-yakap pa. Tapos ang pag-iinitan niya, ordinaryong Pilipino na tulad namin. Alam mo, ito ha. Ako'y nananawagan sa lahat ng mga vloggers. Pag hindi nyo papalagan yung ganitong klaseng sistema ng ating gobyerno, darating ang panahon, lahat tayo patatahimikin na. Hindi ko sinabing labanan ninyo si Remulla, that's not what I mean. Hindi ko sinabing you disobey Remulla, hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko, tayo ay manindigan bilang social media influencer na dapat lahat tayo ay may kalayaang magsalita laban sa mga maling ginagawa ng ating mga government officials. Kalayaan po natin ito. Maaari ngang mali ka eh. Yung opinion mo maaring mali. Pero malaya ka pa rin sabihin ito. Di ba yan nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon? I will protect you even if you are against me. Because it is part of your right. We are in a democratic country. Yun ang huling kita ko sa bansa natin. Unless, ha?
Unless, nagbago na. Hindi na tayo mademokrasya. Hindi ho, kasi alam nyo, ito isang malaking katarantaduhan. Maniwala ko kayo sa akin, ito ho'y napakalaking katarantaduhan. Ito ho'y maling-mali na pipigilan. Isipin mo ha, hindi nga siya makasagot ng diretsyo doon sa media. Kasi alam mo, kalayaan ng tao mang-interview. Remember, hindi naman po kami ang nagsabi ng mga tungkol sa kaso. Hindi. Tinanong lang namin yung tao. O ano masasabi mo dito? Ano masasabi mo ganyan? Sa pagsabi mong kami ay ipapakontempt mo, para mo na rin sinasabing wala ng kalayaan magsalita si Bantag. Which is definitely wrong. Why? Still, sabi ko nga sa inyo, i-google ninyo, even convicted people, they have the right of freedom of speech. Di ba bakit si De Lima nakakapagsalita pa? Ang mali, yung magdala ng cellphone. Tama ho yun. Pero marami sa inyo nagtataka, bakit may pasulat-sulat pa siya? Kalayaan niya ho yun eh. Kalayaan niya ang magsulat. Nakakulong na yun ha, kalayaan niya. As long that she will not discuss the case. Kaya nga tatanong ko kayo eh, kayo mga nakapanood, diniscuss ba ni Bantag yung kaso niya? Wala. Isipin mo mabuti yun ha. Kung si De Lima nakakapagsulat sa loob, tapos kaming mga vlogger na nag-i-interview ang pag-iinitan mo, abaktang wewe naman. Namura kasi siya di Bantag. Ewan ko kung sino nagpayo dito kay Secretary Remulla sa pagsasalita niya ng ganito. Kasi lalo tuloy lumalabas na talagang ikababagsak ng gobyerno ito. Maniwala ko kayo sa akin. Walang gobyerno. Kaya nga, pansinin ninyo ha, si Pangulong Duterte, kaliwat kanan ng batikos nun. May nakita kayo nagbanta siya. Ha? Malalibel kita. Ha? Defamation kita. Kaliwat kanan yung pagbibintang sa kanya. Ha? Pati nga anak niya, pinag-initan na eh. May nakita kayo sa kanyang sinabi niya, lalibel kita. Hindi, lagi niya sinasabi, kalayaan nila yan. Kalayaan nila yan. Kahit mali, kalayaan pa rin nila yan. Kalayaan ho ng bawat Pilipino maging nakakulong nga na magsalita. The way lang nila pwedeng ilabas, ay yun ang hindi pa pwede. Halimbawa, kung sila ay magbibideo, bawal yun. Kasi nasa loob, bawal ang cellphone. Pero kung susulat sila, gagawa sila ng mga komento nila, pwedeng ilabas. Pwedeng ibasahin ng ibang tao. Ewan ko, Secretary Remulla, sure ho ba kayo na ang sakit nyo sa puso? Di ba nagkasakit siya sa puso? Tama ba na sa puso siya nagkasakit? Di ba? Sure kayo doon? Baka sa iba. Ay nako, Secretary Remulla, huwag kang ganyan kasi hindi maganda yan. Maniwala ko kayo sa akin, huwag niyo hong apihin ang mga Pilipino. Huwag niyo hong pigilan magsalita mga... Hindi na ho kayo natuto sa kasaysayan. Noon nga di ba? Hindi ko na lang sasabihin kung kaninong panahon. Pinigilan niyo lahat ng media. Hindi ikaw. Yung iba, yung ibang administrasyon. Pinigilan ng lahat ng media, kinulong pa. Ano nangyari? Pinatalsik. Ito lang, sasabihin ko sa iyo, Secretary Remulla, makinig ka ng mabuti. Maling galaw yan. I'm telling you now. Yan ang ikababagsak ng pamahalaan ng gobyerno ni Marcos. Pag sinimulan ninyong busalan ang bibig ng mga social media, huwag niyong kakalimutan. Kung yung media nga noon, madali pang kontrolin. Hindi nyo nga nakontrol. Hindi nila nakontrol. Sorry, hindi kayo. Ngayon pa kaya, social media, you will try to control social media? Are you even kidding me? We're just informing the court of when this happened, how it happened, and the record of what happened.
Pero sir, dun sa interview, meron po ba kayong nakuha? Power ng court yan, hindi kami yan. Pero kung tatanungin nyo sa amin ang consequence, yun ang consequence. How would we say that, sir? Pardon me. How do you say it? Yeah, the When somebody aids and abets a felon wanted by the court to be Did we aid? Tinulungan ba namin yung mama? Tinulungan namin yung mama na magsalita, ganon? This is, alam mo, napaka-funny nito. Grabe. Subukan yung gawin yan lalo. Sa tingin nyo ba kung sakaling ikulong nyo kami, ikabe-benefit nyo? Alam nyo yung mangyayari, bubuksan ninyo yung isang bagay na sarado. Subukan yung ikulong ang vloggers dahil sa pagsasalita nila. Dahil sa, wow! Magiging bayani pa ako yan sa ginagawa mo niyan. Secretary Remulla, ginagawa nyo kaming bayani. Ikaw, bahala ka. Kasi ako naniniwala ako sa korte. Naniniwala ako na patas ang korte natin at hindi didinggin yan. Yung ganyan. Di ba meron nga tayong batas dyan? Nasa konstitusyon yan. No law shall be passed abridging freedom of speech, freedom of... parang hindi mo naman inaral yun. Boss, anong nangyari sa'yo? San part namin ini-aid? Tinutulungan. Wow, galing naman namin. Nakakatulong kami sa kanya. Sabi nito isa, sinira na nga niya, sabi ni Bray. Sinira na nga niya, boss, ang essence ang ATL, yung anti-terrorism law. Tapos ngayon, sa ginagawa niya, lalo niya sinisira ang DOJ. Oo nga eh. Hindi ako, eto Secretary Remulla, eto makinig ka. I'm giving you one day to say na fake news ka. joke lang. Biro lang! Bumanta! Hindi, biro lang po. Nagjo-joke lang po ako dun, ha? Hindi po kita binabanta. Hindi kasi alam mo na, funny talaga to, funny. Sabi ko, aling part doon? Ewan ko ba kung pinakinggan niya o pinanood niya? Siguro binalita lang sa kanya, hindi naman niya pinanood. Hindi ba? Parang, pinanood mo ba talaga yung interview namin? Wala nga kami pinag-usapan tungkol sa kanya eh. Hindi nyo napansin? Wala kami pinag-usapan tungkol sa kanya kung hindi si Katapa. I mean, ng kanya hindi namin pinag-usapan yung kaso ni Bantag. Hindi namin pinag-usapan si Bantag. Ang pinag-usapan namin, ano masasabi mo doon sa mga nangyayari sa loob ng Bilibid? Yun ang pinag-usapan namin. Pangalawa, yung mga kongresista na nangungurap. Yun lang pinag-usapan namin. Sabi ni Drogon, grabe ka naman, tunog libayan. Oo nga, tunog libayan. Yung style niya, tunog libayan. Narinig sa front of the court. But you thumb your nose at the court. Is it correct to say DOJ would file a manifestation? No, we will just, probably, we will let it be known. Maybe a manifestation is nice. Okay. Sir, may nakuha tayong information from that interview kung nasaan sila. Wala naman. Wala nga, di ba? Hindi nga siya nagsalita kung asan siya. Pambihira, oh. Pero nasa public record naman yung interview niyo. Nandun pa eh. Ayun. Naka-post pa na ngayon, di ba? So, continuing contempt of court yan. Continuing contempt of court. Ibang level. Continuing. Ay nako, isipin nyo yan pagka ginanyan sabi nga nila actually marami na nagsabi sa akin, yan si Secretary Remulla, medyo pikon. Yan ang sinabi nila sa akin, medyo pikon daw yan. Malamang, di ba kasi, makikita naman natin yan nung panahon ni Bantag, nung pag nagmumura si Bantag, napipikon siya. Tapos nung panahon ni Tebes, nung sinayawan lang siya ni Tebes, napikon din siya. Talagang every time na inaasar sila ni Tebes, si Remulla, hindi ko nga maintindihan Ang dami mong iniisip, isinama mo pa kami sa iisipin mo? Boss,
boss, ano nangyari? Bumaba. Hindi naman ito sabi ko nga, nung iniisip ko yun, sabi ko, hala, si secretary, ang tinatarget lang niya noon, si Bantag, tapos naging congressman. Tapos ngayon, bigla nang kami. Ano yung bumaba ka ng level? Pasensya na, kasi parang hindi ko malubos isip eh. Ano yung binaba mo yung level mo bigla? Biglang kami na lang yung pag-iinitan mo? Ang baba nga ng tingin ko sa sarili ko eh, parang bumaba ka talaga sa level namin? Paano nangyari yun? Itaas mo naman, ang taas-taas mo, sekretary ka na. Pati ba naman yung level ng vlogger, pakikialaman mo? Ano ba yun? Pambira ka naman, sekretary Remulla, oo. Hindi naman, alam ko namang may nakikinig naman sa atin, pero I never thought of, pati kami, pakikialaman pa kami. Magiging threat pa kami sa inyo. Ano ba yun? Hindi naman, 2,000 to 3,000 lang naman kada gabi nanonood. Bakit naman kailangan yung matreat? Hindi, alam mo, minsan napapaisip tuloy ako, talaga may epekto yung movement natin. Alam nyo kung bakit? Yung ratings nga ni Pangulo Marcos dumausdos dahil nga kay Tebes. Isipin nyo ito hindi lang sa amin to. Okay, linawin ko we're not getting all the credit. No. Nandiyan sila Jojo. Ang dami pa. Marami pang ibang vloggers na hindi ko na lang mababanggit sa inyo kasi hindi ko memorize yung kanila mga vlog. Pero marami pa pong vloggers na nag-discuss kung bakit sablay yung mga bintang nila kay Tebes, kay Bantag. Maraming Bantag vloggers. Kay Tebes, ang talagang merong kasalanan dyan, si Jojo, di naman ako Mas marami pang alam si Jojo sa akin, mas marami pang inilabas yan kaysa sa akin. Ewan ko nga ba dyan Siguro, bayaran ni Tebes. Biro lang Hindi, di ba, naintindihan niyo ibig ko sabihin? Marami kasi ang namulat. Di ba? Marami yung napaisip na, oo nga, di ba, si Tebes, meron siyang connotation na bad man, yung masamang tao. Pero nung unti-unting nadidiscuss ng mga vloggers, yung the truth behind what really happened doon sa Tebes issue, na marami namulat ang isip They don't like Tebes. Pero alam nilang ginagago at pinag-iinitan si Tebes. Yun naman kasi ang importante dito We are not here for you to like Tebes or Bantag. No, that's not our goal. We are here to tell you ano ba yung mali sa mga ginagawa ng gobyerno natin tungkol sa mga taong ito. Remember these people, itong mga politician na to, there are just politician na inilagay sa gobyerno. Number 1 dyan ang mga Remulla. Alam natin yan, ang Remulla, mga politiko yan mga yan. Kung sino nakaupo, yan ang sisipsipan. Kung sino nakaupo, yan ang pwedeng... Alam nyo na, basta nakaupo. Diba? And kung sino yung kaaway ng gobyerno, yun ang ibabaon. Ngayon, nabigyan sila ng kapangyarihan. So, ibinabaon nila. Secretary, isipin mo ito Isipin mo maigi to. Pag-iinitan mo kaming 3, pero yung kaso ni De Lima napapabayaan na. Kaya tuloy unti-unti na didismiss. Anong itsura nun sa taong bayan? Anong itsura nun pag na-dismiss si De Lima? Tapos kami ang pinagbuntungan mo ng galit. Nagbisi-bisihan ka sa amin, tapos si De Lima ganun? Pambihirang buhay to. Diba? Sana, isip-isipin mo yun. Dahil una-una, ikaw ang nagpapasikat sa amin, hindi kami. Ikaw! Nananahimik kami dito. Tawanan nga lang yung interview namin Alam niyo ba dapat may part 2 pa yun? Busy lang kasi ako Hindi, walang biro ito. Dapat may part 2 yun. Busy lang po talaga ako dahil kailangan kong kumayod. Alam mo naman, si single by. The single ladies. Single ladies. Kailangan kong kumayod
Buti nga, hindi pa kami naka-part 2. Antay ka. Magpa-part 2 kami dahil sa'yo.